lumabas na naman tong berdeng kimono na to, pre. Ano ang ibig sabihin nun? Wagyu. Alaskan king crab. Sa pagigilitan ko na to. Bakit ako lang? Eh, ikaw lang Alaskan King Crab eh. Ay, sorry. Hindi, ibig sabihin, hapon-hapon na naman tayo. Oo, hapon-hapon na naman ang gagawin. Kombanwa. Sakto, kombanwa. Iba dapat siya isi-shoot namin ngayon. Pero maganda yung suggestion ni Amity eh. Sabi, Tatlong araw niya nang kinakain. ito, tila mo kinakain ni Amity ngayon. Hapon-hapon din yan, pre. Kanin, fried chicken na may miso soup. Ito, suggestion ni Amity at napakaganda nga naman talaga. Onigiri, many ways. Sabi ko, onigiri? Hindi ba kanin na may palaman lang yun? Noong nanood ako, nag-research ako ng konti. Oo nga. Yun nga siya. Kanin na may palaman lang siya. Siya ang katumbas ng sandwich sa Japan nung sinaunang araw. Yung kailangan mong mag-work sa field, halimbawa, sa malayo, tapos meron kang baon. Dahil nga, abundant ng kanin sa Japan at hindi wheat, hindi sandwich yung nagawa nila. Onigiri. Kung ito ay kanin lang na may palaman sa gitna, edi pasok na pasok to sa panlasang Pilipino. Pero siyempre, tiningnan ko muna kung baka mamaya meron tong mga batas, limitasyon, mga ganyan. Kasi baka mamaya, bawal pa lang. Alam mo na, di ba? May mga bawal pala. Merong mga traditional na onigiri. Meron din namang mga modern na. At yung modern, kahit ano, pero may nakita nga ako para masarap eh. Palaman niya ng egg yolk. Ang skillful doon, kung paano mo may papalaman yung egg yolk doon sa loob ng, nang hindi nababasag. Hindi ko gagawin yon. Pero basically, kanin ulam na to. So dahil kanin ulam siya, pasok siya, pre, sa konsepto ng Pilipino ng pagkain. So try natin, di ba? Hahanap tayo ng mga Pilipino ulam na masarap sa kanin, ulam. Masarap sa kanin yan, matik. Na pwede nating gawing onigiri. So, kukuha lang tayo ng mga palamang Pilipino na papasok ka sa kanin, pero hindi lang basta ganon. Kasi, doon sa napanood ko, sabi niya, rice ang main component nito. So, dapat yun yung masarap. Ang Pilipino kasi, ewan ko may pagkakaiba ba sa mentality ng pagkain ng Hapon at Pilipino? Kasi Pilipino, para sa atin, hindi masarap ang kanin ng sarili niya lang. Masaya ka ba pag sinerban ka ng kanin lang? Tapos, alam mo yun, sa atin laging may ulam. Simulan na natin to. At, ano ba unahin ko? Eto muna. Nakahanda na to dito. Gawa tayo ng chicken inasal onigiri. Pare. So, nagpapalit lang ako ng luya dito. Kasi, ewan ko, yung iba pag nagtitimpla ng inasal, hindi naman talaga nila nilalagay ng luya. Kasi ang tanglad, medyo may na yun eh. May luya properties na paminsan-minsan yun. Pero, para lang mabadrip si Alvin, alam mo yun. Pero wag ka mag-alala, Alvin. Gigilingin ko to para sa'yo. Yan. Lagyan natin yung luya doon. Tapos, tanglad, nimpisan nyo na kasi mahirap gilingin ito. Makahoy-kahoy ito eh. This is quite woody, pare. Ha? Poknat. Nakakainis. Pwede ka nang kanain ng poknat kasi wala ka ng poknat. Pero nung may poknat ka, hindi ka namin pwedeng kanain na may poknat. Kaya buti na wala ka ng poknat. Pero pag bumalik yung poknat mo, hindi ka namin kakarain ng poknat. Pero sana wag na bumalik yung poknat mo. Poknat. Bawang, pare. Atsuete water, para lang mapula. Toyo, para lang maitim. Suka, para lang maasim. Ba't pa binibigyan ko ng patis para di ka mainis? Paminta. Gilingin natin to. Masarap to, may kalamansi eh. Pero, lagyan natin kalamansi. Kalamansi, lagyan na rin natin. Lo! Ayaw na. Tinanggal ko na pala yung blade. sorry. Kinabahan ako. Tapos babad lang natin yan. Alam ko hindi authentic tong ginawa natin. Bear with me, usohin nyo ako. Namutake lang natin. Tapos, kailangan natin ibabad to. Medyo matagal. Mas maganda sana overnight, di ba? Kung ano na lang abutin. So, habang binababad natin yan, doon na tayo sa pangalawa natin. At yun ay binagoang baboy onigiri, pare. Meron na tayo dito liempo. Pinakuluan na namin sa tubig, asin, laurel, paminta, the works. Alam nyo na yan, di ba? Piprito natin yan. Kasi ang gagawin natin dito, lechong kawali yung loob. Ala, tatalsik na siya. Takot ka, sir? Ako natakot? Nakatakot ba yan? Ha? Parang hindi naman. Kala mo popcorn ng puta. So, ganito. Pakukuluin na. So, yun nga, binagoongan. Ang gusto ko nga dito, lechon kawali na medyo malutong-lutong para may texture play naman yung onigiri natin. Kasi, sa napansin ko, ang mga onigiri nila doon sa bansang Hapon, sa kanila, parang puro malalambot lahat. So, dito, gusto ko lagyan ng texture. Ngayon, ang tanong dyan, Ninong Rai. Saan ko ilalagay? Saan ko ilalagay? Ang bagoong. So, ang bagoong,
bagoong, i-integrate natin ito sa kanin. Kasi ang kanin at bagoong ay masarap. Tama. Diba? Napakasarap niyan. So, mangyayari dito, bagoong rice, tapos nasa loob, yung yung lechong kawali. Diba? Tapos syempre, bukod sa kanin at ulam na yan, kailangan natin ng seaweed. Para bang hawakan lang nila yun para hindi malagkit yung kanin. Parang ganun Tapos maraming iba't ibang klase ng pagbabalot ng onigiri. Meron yung strip lang sa gitna. Meron naman, balot yung ilalim, kalahati. Meron naman din, balot na balot din. Iba, ang dami. Pero para lang meron tayong sense of uniformity and feeling ko ito yung pinakamadali. Yung strip lang sa gitna. Kaya ang hindi ko nasakop ng research dito ay yung seaweed ba ay dapat bang niro-roast muna. Di ba kasi sa sushi nakita natin kay Jiro yan Di ba? Inaano muna yun, niro-roast muna nila yan. Hindi ko alam kung normal bang ginagawa yun. Pero kasi kapag ni-roast mo yung seaweed, medyo nagiging flimsy na siya ng konti. Whereas kung ganyan lang, yung straight out of the packaging, medyo matibay-tibay pa siya ng konti. Feeling mo hindi. So, hindi katulad ni Kong TV na nasa Japan, hindi natin malalaman ng katotohanan, di ba? Kung nanonood ka, sabi mo nga sa amin kung ano ang totoo. Anyway, hintayin lang natin maluto yung natin, yung lechong kawali natin, tapos magagawa na natin yung una natin, di ba? Madali lang. Bago tayo pala tuluyan mag-cut, ito yung kanin namin. Yan, nakasaing na. Ang isa sa tingin ko magiging challenge dito, para sa akin at siguro para sa inyo rin, ay yung paghuhulma nito ng mainit. Specific kasi na sinabi dun sa pinanood ko na kailangan mainit mong hulmahin yung kanin kasi kung hindi na siya mabubuo. Sabing ganun. Meron ngayon pinanood natin, yung sinend mo sa akin, yung kamukha ko yung pre. Ang pakita ko sa kanila. Pakita mo, kamukha ko yan, di ba? Ayan, may isa pang balot. Nakita mo yung balot niya? Yung hawak lang na gano'n. Parang tissue paper. Parang gano'n, Pero baka hindi siya conducive na baunin. Pero dito, ang ginagawa niya, sobrang init talaga nung kanin. Tignan mo, yung isang kamay niya naka-gloves, yung isa hindi. So, hindi ko alam kung bakit hindi niya lang gin-gloves parehas. Mainit din naman yan. Baka mas mataas yung resistance. Ang gusto ko dito, mabigyan lang natin ng bagong perspektibo yung kanin at ulam natin. Di ba? Maipabahaon mo sa anak mo ng kakaiba. Kahit corned beef onigiri lang yan, tapos ilalabas ang anak mo sa recess niya. Ay, classmates, look at my baon. What the hell is that? Sasabihin ng mga klase niya. Rice is bone. Yeah, it is onigiri from Japan. Tapos pagkagat mo, corned beef tsaka itlog yung laman. Masarap yun. Diba? Masarap yun, diba? Hintayin na lang natin to, tapos makikita natin yung unang challenge na kakaharapin natin kapag magbubuo na tayo. Yung pinili talaga namin ditong pang lechong kawali ay manipis talaga kasi mas gusto ko nga siyang lumutong talaga. Diba? Parang nauso dati, yung bagnet chips, ewan ko kung nakakita mo yun. Parang manipis na karne lang yun na pinirito. Parang gano'n siya. So, habang pinapalamig natin ng konti yan, gawin natin yung ating bagoong rice. Sa napanood ko, kanin, asin, tsaka sesame seeds lang daw yung nilalagay niya. Sabi niya. Pero I'm sure marami na rin ibang gumagawa na naglalagay pa siguro ng baka dashi o kung ano man. Suka hindi Yun yung nakita ko, hindi sila naglalagay ng asim dito. Hindi siya sushi rice. Magkaiba. Apparently hindi ko sure. I'm sure sa Japan may gumagawa ng iba-iba niyan. Pero dun sa siguro kasi yun yung way of preserving nila para pero eto kasi ay parang siya kain agad. Ewan ko pero it makes sense. Pero spoiler alert, meron tayong gagawin mamaya na meron ding suka pare. Lagyan natin ng bagoong. Hindi ko na to lalagyan ng asin kasi ang alat natin dito natin kukunin, di ba? Sesame seeds pare. Ang linga naman din naman masyadong strong ang flavor niya. Mainly para sa yan sa parang crunch sa dila. So, okay lang din na may ganito yung bagoong rice. Ay nga pala, sa mga di nakakalam, ang Tagalog po ng sesame seeds ay linga. Merong isa dito na recently lang nalaman yun. Sino nga ba? Ikaw ba yun? Sa Bahay Kubo. Yes. Black sesame seeds lang din. Para lang may konting karakter. Parang mas mahina yung lasa ng black sesame seeds. Ewan ko. Saluin natin yan. Titikman muna natin kasi baka mamaya matabang. Ang Pilipino mas maalat kumain niya kaysa sa hapon. Kung eto matabang pa, pwede ba natin dagdagan ng bagoong o asin? Konting asin. Hindi ko na ito lalagyan ng asin kasi ang alat natin, dito natin kukunin, di ba? Kaya ayoko lagyan ng bagoong kasi sabi nga doon sa Aray, Ano nangyari sa asin? Ano meron sa asin? Pasok ako sa pressure cooker, Sabi sa naparin ko, dapat ang istar ay ang kanin. So, wag nating masyadong takpan yung lasa ng kanin. Sa Pilipinas kasi baliktad Pinapahigop natin ng lasa yung kanin, di ba? Chop muna tayo. Sa mga naghahanap po, yes, wala pa rin po si George. Si George po... Nagtai si George. Hindi ba nagtai si George? Mahapdi yun. Mahapdi yun. Ano, acid? Acid ba yun? Na-advance mo agad yung sakit ni George. Ay, sorry. Kung gusto nyo po maglagay ng multiple layer ng gloves, pwede po yung ginagawa po namin sa hotel dati yun. Pero tinigil namin, nahuli kami ng executive chef namin. Magastos daw. Okay, ito na. Nakusok-kusok pa. Oo. Medyo medyo mahirap lang ng konti to kasi yung lechong kawali sa loob, wala siyang dikit. Gets mo? Madali yan pero nakakaya sa mga kapot.
Nakakahiya talaga sa mga Hapon. Mag-sorry ka na. Gawin na sorry. Sa mga nagtatanong po kung Chinese po ako, Hapon po talaga ako. Ilang percent? Parang nakapisikan lang eh. 25 yun. 25 ba? Wala. Lolo niyo ba hapon? 12.5 lang. Hindi galing Japan si Lolo galing Leyte. Matutuwa si Charis Pempengo dito. Pyramid! Kaya ko bilansay. Pati na kami bilansay. Pero yan ako, nakakatuwa, oh, di ba? I am having so much fun. No, may kulang pa dyan. Yung yung nori, pare. May nakita pa ako isa doon, nakabalot ng foil, tapos may tape silang nilagay. Masyado naman atang mali. Gusto mo ba parang nakabrief lang siya? Parang gusto ko yung nakabrief lang siya eh. Oo. Hindi mo nga sa gitna. So kain to kasi kailangan mainit pa. Hindi. Binabaon nga to eh. Ay, oo nga. Oo, so okay lang siyang lumamig. Pero kailangan siya mainit kapag pinoporma. Ayan. Pare, oh. Oh. Yan. Diba? Nakagawa na tayo ng isa. Pare, oo. Actually, yung iba nakikita ko, kinikling wrap para nakikip yung, yung shape. Pero di na. Okay na yan, oo. Pero tayo sa pangalawa natin, pre. Ano ba yung gagawin natin? Cut muna. Bago minute ulam. Nung nililista namin yung mga gagawin para na ulam para dito sa episode na to, puro baboy. Yung... Oh. Rinig yung langit-ngit ng Zoom eh. Rinig eh. Pagka kasi may i-explain kang pagkain, sinusum ko talaga. Okay. Hindi, wag na. Hindi na ako tatrabaho. Wala na si George, sumunod pa si Ian. Uy! Erwan, yung anak mo. Tado ka. So wala tayong camera 1 ngayon, pero survive na tayo sa camera to. May pa-check yan, sir. Sige na, tara na. Tatanggap na uli kita. Hindi, kunin mo. Kunin mo. Oh, lalapit ako dyan. Baka nahihiya ka eh. Kunin mo na. Poke natin kaya. Bakit sa... Kasama yung brief. Ang lalim naman niya. Ang hirap. Yan. Sige. Yun nga, teka lang. Zipper ko nakabukas. Yeah, ang naisip namin karamihan na palaman ay puro baboy. Hindi nag-zoom. Kakabalik lang. Pero kasi ang Pilipinas ay pork eating country talaga. So, nag-isip kami ng pwedeng seafood na ipalaman. Una ang suggestion ko, tinapa. Kasi... Seafood? Oh, ano ba ang tinapa? Oo nga. Kanin lang siya na may tinapa. Alam mo yun? Gusto natin merong something na ipapahigop sa sabaw eh. Ay, sorry, sa kanin. So, ang lulutuin natin ngayon ay adobong puset. So, mantika dyan. Tapos, ay bawang, hindi pa nakachop. Kakaiba to ah. Chop lang natin ng maninipis yan, ganyan. Sa amin dati, pag nag-aadobong puset, nakapitpit yung bawang. O pag medyo malabo-labo mata mo ng hindi mo alam kung puset yun o bawang yun. Oo. Tapos, naalala ko dati, first time ko magluto ng adobong puset. Adobong puset, sa bahay yun. Marunong naman ako magluto ng adobo. Sige, adobong puset, mas madali yan. Puchan, lagyan ko ng toyo na mula, pre. hindi pala ganun dapat. Hindi pala ganun. Iba pala ang kulay ng toyo, patinta ng puset, kahit pareha silang dark. Medyo ma-violet ng konti ang tinta ng puset. Ang toyo brown, deep brown, oo. So, lesson learned, di ba? Kaya natin dyan. Isa lang natin to hanggang, hindi to pinapa-brown sa adobong puset. I'm sure marunong na kayo magluto ng adobong puset. Pero kung hindi, edi, take nyo na to opportunity na to. Tapos ang puset na lulutuin natin, eto, maliliit. Tapos pinachop ko pa siya ng mas maliliit, pare. Kasi ipapalaman nga natin to, di ba? And hopefully, meron pa siyang tinta na maikatas. Kung wala naman, adobong puset na puti, di ba? Tapos, suka. Maasim ang adobong pusit talaga eh. Paminta. Tapos, sa pampaalat nyo, syempre, patis. Pwedeng asin. Si Papa asin lang yan. Mukhang hindi nga magiging mapula yung adobong pusit natin na wala na yung tinta. Tinapon mo yung mga tinta, Midi. So, nalinis ng mabuti ni Amidi. At kanino kaya ang kasalanan yun? Ang totoo niya, kaya adobong pusit talaga napili namin kasi mangingitim sana yung kanin eh. Kaso hindi. Pero mo nga ako, nandiyan pa yung squid ink natin. Si Papa naglalagay pa ng dito, dahon ng laurel. Pero ako hindi na, bilis na lutuin na ito eh. Pero hindi to kukulay sa kanin eh. Konti pang patis. Tsaka pag si Papa talaga nagagato, maasim talaga. Yan. Sa dahilan talaga kung bakit gusto sana namin. Ayun. Yun, sige. Huwag natin sabihin na nagdagdag tayo ng Huwag natin sabihin. Oo, tsaka huwag niyo sabihin na expired na ito. Hindi pa expired yan.
Okay na to. Mabilis na lutuin yan eh, di ba? Ganyan na ganyan lang yan. Assembly na to. Ganun lang kabilis. So medyo mahigpit budget natin ngayon. 5 isa lang ha. Isa lang gagawin natin ha. Lalagyan natin, pero konti lang. Kasi ayaw nating lumabsa. Tapos, isa pa doon, bababa ko muna ito, may papaliwanag pa pala ako, nangangawit ako. Pinagtatalunan nga namin kanina yung paglalagay ng suka sa kanin para sushi rice, di ba? So eto, sa pamaraan to, makapaglagay tayo ng suka sa kanya, pero hindi straight suka, di ba? Iba ang lasa ng suka sa lasa ng sabaw ng adobong pusit, pare. So hopefully maglasang adobong pusit to na maasim. Ano pa magiging lasa niyan, di ba? Haluin natin. Ayan. Ang ganda na ito. Hopefully lang, mabuo talaga siya. Pero baka kailangan ko lang lagyan ng konting puwersa. Pero mukha naman siya mabubuo. Tikman nga natin. Konting alat. Yan. Parang masarap na ito. Kumbanwa. Okay, buuin na natin to. Mabubuo. Kakulay ng anak ni Aling Vicky, no? Uy! Aling Vicky! Anak niyo nahulog sa imbornal! Kuha tayo ng set po. Stock pa natin. Medyo mahirap lang talaga siyang mas mahirap tong bumubuka siya. Ano yan? Rihanna yan, hindi yan Choice Pepe. Ba't Rihanna? Kasi siya Shine bright like a diamond. Akala ko umbrella. Doon ka na tumigil, no? Sa alam mo kantang Rihanna songs. Hanggang umbrella lang. Bakit ikaw? Ano ba alam mo, Rihanna? Kung makakana ka, alam mo ba yung man down? Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam. Di mo alam yun. Kita mo? I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right Kabisado ko yan. Ayoko lang makapiright tayo. Ang ganda ng boses ko eh. lapit mo nips. Ang ganda, pare, di ba? Di ba? Ang angas sa itsura. Okay, so nakakadalawa na tayo. So doon na tayo sa pangatlo natin. Ano ba yung pangatlo natin? Ito maganda to, pero baboy pa rin to. Hoy! So ang next natin ay isa sa mga ang aking paboritong ulam. Sinigang onigiri. So ito yung baboy natin. Ito yung baboy natin. Talaga na ito eh. Ano ba? Ano bang gagawin natin dyan? Nakita mo, nanginginig pa yung kamay. Ulitin ko Ito yung baboy natin. Okay, seryoso na. Ito yung baboy natin. Pata to. Pata na pinalambutan namin. Wala pa tong lasang sigang. Wala pa. Gusto ko kasi lumambot siya ng malambot na malambot. Yung hindi na kailangan hindi na hiwain. Palaman siya, kailangan siya. Pre, pangit nung sinigang mo, may tipak ng baboy sa gitna. Alam mo yun? Dapat durog siya, di ba? Tapos maraming balat. Pinasabi ni Amity kanina, ano mas marami? Laman o balat? Sabi ko, balat. Nagpalagay ako dito ng kamatis. Kasi, ewan ko tanggalin mo na lahat ng gulay. Pero wag mawawala ang kamatis. Kasi feeling ko kasi, yung mga gulay sa sinigang, sahog lang yun. Pero yung kamatis, may kinokontribute siya sa lasa. Sa sabaw, di ba? Natin yan. Actually, nagpabili pa ako ng kangkong. Lalagyan ko sana ng kangkong to, pero tingin ko hindi. Sa kanin na lang siguro, no? Para may berde-berde. Yun yung identifier niya. Pwede, no? Oo, nakachop, no? Try natin yan. Siyempre, para pag sinigang yan, kailangan natin ng Nor. Sinigang mix, pare. Pwede original, pwedeng gabi, pwede umaga, bala kayo. Kaya natin yan. Sobrang tagal na namin magkasama ng Nor. Dahil ko ng Nor jokes, pare. Haluin natin yan. Pare, parang ito, masarap. Tapos, syempre, kailangan ng patis niyan. French ba yun o LB? Sabi mata ko. Liit niya pero lumaki yan, di ba? Okay din. Takanin tayo. Pero uli, kuha tayo kanin. Parang natimplahan mo pa naman yung Alin? Yung pangalawa, wala. Ito, lagyan na rin natin. Oo nga, no, nakalimutan ko lagyan sesame seeds, no? Hindi kasalanan nyo, hindi nyo pinalala sa akin. Lagyan natin ng sabaw. Ito, basically, ay pork stock lang na malagkit. Ay, teka, may mantika sa taas. Ayoko na masyadong mamantika. Kasi, baka mahirapang magdikit-dikit yung kanin. hihiwalay. Oo. Ano lang, iiwas ko lang yung mantika. Pork stock. Hop, konti lang. Tapos, sinigang mix. Tapos, patis. Dahon ng kangkong, ilang piraso lang, kahit ganyan lang. Tapos lublob lang natin dito sa mainit na sabaw. Yan. Chop natin ng maliliit to. Pinakamaliliit. Lagyan na natin dyan. Again, gusto ko lang magkaroon ng specs ng kasi gusto ko, yung itsura pa lang niya, yung kanin pa lang, alam na kung ano siya. Hindi yung, wow, a random rice cake. Ano kaya laman nito? Di ba, yung manghuhula ka pa. Wag ganon. Nako, problema to. Masyado masabaw. Pwede kong durugin ng konti. Alam ko, bawal sa mga hapon to. Pero tikman pala muna natin. Sarap pa. Okay, sana mabuo. Pag tayo ng laman, iwasan natin yung sabaw. Piliin natin yung mga taba at balat. Yung masarap. Walang pipigay mo.
medyo loose siya. It can be a good thing or a bad thing, pero para sa structural integrity niya, parang it's a bad thing. Kung matatriangle natin to, confident naman ako matatriangle natin to, pero kung mau-hold, yun ang hindi ako sure. Teka lang. Kailangan ko ng tulong dito. Midi, bigyan mo ko ng nori na nakagupit na. Kasi kapag binitawan ko, feeling ko babagsak siya. 1/3, tapos yung 2/3, bigay mo sa akin. That's what you call fractions. Parang ang talap. Ang talap. So, i-cling wrap namin to ng nakabukod para lang mag-hold yung shape niya. Pero maganda. Maganda, di ba? Maganda. It is so pretty. Teka lang. Dura tayo sa pangatlo natin. At yun ay seafood uli. Pang-apat pala. Sorry, pang-apat. Meron akong nabasa dati, sinasabi na kung meron daw isang bagay na nagkakarakterize sa Filipino cuisine, yun daw ay asin. Halos sa lahat ng pagkain natin, kumakain tayo ng asim. At kung walang asim, nilalagyan natin ng asim in the means of sausawan. Ganon, nabasa ko yun. Oo nga, no? Tama. Kundi sausawang suka, kalamansi. Basta palagi may maasim, kaya ang asim-asim ng mga Pilipino. Bigay Diba? ng pagkain na walang asin. Tuyo. Kung siya susuka yun. Itlog. Hindi, itlog naman kasi, ano naman So, yan good eh. thing ang maasim. Oo, good thing ang maasim. Yung trash talking niyo yung pao. Hindi naman maasim pa mo, may sagi na sabi, magkaiba yun. Sa mantika dito, tapos ang napili naming beef para dito ay beef sukiyaki, para hapon-hapon. Hindi, tsaka para mabilis din maluto. And yung beef natin na usually ginagamit dito, masyado makapal para maibalot, di ba? Ito manipis. Ano natin dyan? Isa pa, oh. Hindi, tsaka baka mamaya, pagkakagat mo ganyan, mahilang mo lang lahat ng palaman, alam mo yun. Toyo, kalamansi, na bumibili pa rin sila, kahit eto naman talaga yung ginagamit ko. Ayan. Paminta. Tapos, sa sa bistek natin, usually, buhay pa yung sibuyas. Yung hindi masyado Pero dito, igigisa ko kasi kailangan lumambot siya para maipalaman natin na maayos. Tubigan lang natin ng konti para lang mas maluto pa yung sibuyas. Plus, kailangan ko ng sarsa niya na ilalagay natin sa kanin natin. So, ganun uli. You know the drill. Medyo nababawas-bawasan na yung init ng kanin namin. Tapos, sagay natin yung sabaw. Konti lang. Para hindi matulad dun sa kanina. Ay, pwede na, oh. Hindi na masyado mainit, oh. Tanong, lumasa ba? Kasi kung ito, hindi lumasa, habulan natin yan. Habol. Tabang. Kalamansi. Konti toyo. Ayan, mukha na siyang beefsteak. Not Mistake. Ay, okay. Mas madali pag naka-gloves. Hindi dahil mainit siya or what. Kasi dumidikit yung kanin, no? Baka hindi ako magaling kasi naalala ko yan. Sa hotel pa ako dati. Magawa sila ng mga sushi-sushi doon. Sabi ko, parang hindi napapadikit yung kanin sa kamay nyo. Sabi, focus mo yung kimo sa mga palad mo. Boom! Kakalas na yung mga butil ng kanin doon. Ito, mahirapan tayo ipasok to. Tinitingnan ko kasi yung mga diba? Hinipan mo kasi. Hindi hinihipan ng guwantes, ha? Tandaan niya. Hindi hinihipan ng guwantes. Kuha tayo yan. Lagyan natin ng palaman. Medyo mahirap nga pag walang guwantes. Pero yung kanina sa video, isa lang. Mahirap, pre. Kaka-multicast lang niya yung gagantay. Programming yung kasi. Hindi, yung percent chance kasi. Kasi yung talent niya, fat chance, yung init. Ay, grabe! Pre, yung kapatid mo, pre. Hindi ko naisip yun. Hindi yun talaga. Pag ina-analyze mo mabuti, kailangan i-analyze mo mga bagay eh. Kiss mo ko. Bakit? Please. Bakit? Kasi malungkot ako. Magkaibigan tayo. Hug na lang, pre. Gusto mo na! Pre, teka, totoo ba to? Bakit? Nakita ko tunay mong kulay. Dapat Sa ayaw kinis mong mo. pag-isa Dapat ka akin. magsahod eh. Teka nga, magagwantes lang ako ng isa pa. Pre, mas madali nga talaga siya kapag mainit. Mas malagkit nga siya kapag mainit talaga. Ayan! Ang ganda. Eto na pare ang ating beefsteak onigiri. Diba? Parang ako nasa Japan. Ang sagot sa? Sa sahod namin, ano ba? Hindi, sa kahirapan. Anyway, doon na tayo sa huli natin, pare. 1, 2, 3, 4. Yung pang 5 na tayo. So, eto na, pre. Ihaw na natin. Hindi kita ni Ian. So, camera 2, saluhin mo. Mag-uusok na naman tayo sa kusina. Iyon. Iyon, ang bango. Tumama agad sa akin yung sarap ng luya. So, lutuin lang natin to. Tapos, ayun, chopin natin, palaman natin. Tapos, tikman natin. Tapos, outro. Tapos, tutulog na ako. Tapos, ludota sila. Oo, lagi, di ba? Tapos, ako, may lakad bukas. Punta kaming, doon. Bago yun, papaaraw ng baby. Maglinisan tayo ng baby na hanggang bewang. Okay na to, pre. Yan, ang ganda, oh. So, lang to? Typical na chicken lang naman. And, ayun, pawalain lang muna natin yung usok, tapos buuin na natin to, pare. Buhain natin na medyo maliliit. Para madali siya ipalaman. Ulamin niya na lang, eh.
Oh, ulamin nyo na lang yan. Ulamin nyo na lang yan. Sana lang mas pumasok pa yung yung lasa ng inasal. Kulang eh. Sasaglit natin binabad eh. Pero kung kayo gagawa, syempre, alam natin sa mga ganyang bagay, mas matagal ibabad. Mas masarap. Mas masarap. So, malamig na yung kanin namin. So, si Amity ngayon ay kinukuha siya mula sa microwave. Yan, mas madali nga siya. Yan. Pagka ganyan, siguro try ko lang to Flat muna natin ng konti ito. Tsaka natin ipatong na ganyan. Ayan, hulma, hulma, hulma. Okay na. Hindi to ginagawa sa mga napanood ko. Kamay-kamay lang talaga Maraming salamat, Amity-san. Prepan na natin yan. Yan. Ngayon siguro sabihin nyo, yan lang yun, Ninong Rai. Yan lang yun, Ninong Rai. May nakita akong isa. Oy, mas malala yun. Mas sa'yo napunta yung galit ko. May nakita kasi ako. Tinusta nila, pre. Tinusta nila. So, ganoon ang gagawin natin dito. Diba? So, eto gamitin natin. Lagay tayo ng chicken oil dyan. Ay, hindi ko natimplahan to. Nakakalimutan kong timplahan. Tsaka lagyan ng sesame seeds. Hindi, sige. Lagyan na natin asin mamaya. Gano'n na lang. Sige, sige. Parang itlog. Parang itlog. Tama. Pahiran na rin natin yan ng chicken oil dyan. Hay! Japanese ka ba? Patanggenyo? Japanggenyo. May konting tosta lang. So yun, tusahin muna natin to. Tapos, okay na siguro yan, pare. So, alam ko kung bakit nasira. Bakit? Sabi ni Lord, walang asin yan. Ayusin mo. So, uulit tayo. Sakto, nakakalimutan nating mag-asin. Buti na lang pala, no? Oo. Lagyan natin na asin to. Tapos sesame seeds. Tapos lalamutakin natin. Music. Ang ganda ng boses niya, baka makapiright tayo. Yan. Naalala ko yung mga matandang nagluluto sa Parang yan. Oo. Tawagin mo na akong mataba. Huwag lang matanda. Nasa ba yung matanda? Yan sa loob ng gadota. Matibay to, pre. Maganda rin structure nito. Di ba? Sure ng to, sure ng hindi kakalas to. Ayan. Ayan. Hay! Buo pa rin, pare. Di ba? Kombanwa. Anyway, eto na ang ating inasal onigiri, pare. Napakalaki, di ba? So, ilatag muna natin dito yung mga nagawa na. So, eto na sila at medyo nagkahalo-halo na. Pero hanapin natin. Asa yung bagoong? Bistik ata to. Eto, eto yung bagoong. Tapos eto ay puset, syempre. Eto bistek. Tapos sinigang. Tapos yung ating inasal, pare. So, mukhang tataas na naman ng blood sugar ko ngayong gabi. So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumama ka muna. Konti lang. Yan ang ating bagoong onigiri. Ganda. Boom, bangat na. Hindi ako masyadong pwede magkanin. May sakit ako. I am down with the sickness. Paano makagatin niya ng may palaman agad? Yun nga gusto ko, makagat ko siya na may palaman agad. So kinakapa ako. Parang nasisiw lang yan sa labas ng school. Sakto. Yung yung mga nakikita ko dito sa mga palabas. Parang ang kapal masyado ng kanin. Diba? Puro kanin. Makapal talaga masyado yung kanin. So, feeling ko, okay sa kanilang kumain ng kanin, hindi tulad ng Pilipino na kailangan laging may ulam or yung tinapay, kailangan may palaman. Case in point, sinabi ko kanina, na pizza, kapag crust na lang, hindi kinakain ng karamihan ng Pinoy. Diba? Kailangan, maganda yung quality ng kanin, pero kasi sa atin, ang kanin talaga, ay kailangan may katambal na something, diba? Baka nga iba lasa ng Japanese rice. Sarap talaga ang Japan. Hindi ko alam. Pero eto, pinlaboran ko yung kanin. Okay, sige. Makakain ko yan. Masarap siya. Pero, maalat akong kumain. Nabibitin ako sa lasa niya. Wala kasi tayong comparison Hindi pa tayo nakakain ng tuloy na onigiri Di ba? Pero kung titingnan mo talagang mukha siyang matabang. Halika nga dito, Bin. Di ba? Although, kuha mo yung vibe ng pagiging binagoongan niya. Pero kasi, bukod kasi sa flavor, importante din sa atin yung ano bang klase pagkain to. Sarsa ba to? Tuyo ba to? And sa binagoongan, siya? Dapat sarsa siya. Although nakuha naman siya. Pero, ano pa to? Konting testing pa. Konting ayos pa, di ba? Konting ayos pa. Next, pare, ang ating, pusit. Adobong pusit, pare. Ito yung may asim natin, di ba? Okay. Nadudurog siya ng pagkakagat ko. Pero tingnan mo yung gitna, pre.
Masarap siya. Di hamak na mas masarap to kaysa dun sa kanina. Pero nadurog nga talaga siya. Kasi ganito yan eh. Explain ko sa inyo. Ang intention talaga namin dito was kapag meron kaming isang sabaw na i-integrate dun sa kanin, dapat isasaing namin yung kanin doon sa sabaw na yun. That was the original plan. Pero hindi na namin ginawa kasi thinking na okay lang yan, okay lang yan. Tsaka kasi baka mamaya, hindi pa masyado mabaho Hindi pa masyado mabaho. Ang iniisip ko kasi dyan, baka mamaya halimbawa sa sinigang. Baka mamaya yung mantika, umano dun sa green sa kanin, hindi siya mabuo. Hindi ko alam. Pero eto, lasa niya, okay. Bagay actually yung nori sa adobong puset. I think kung binalot siya ng buo, Anong binalot ng buo? yung may mga sabaw, babalutin mo ng buo ng nori, yung hindi yung nakapit. Tama, oo. Kasi, baka yun nga yun. Kasi may ganun mode nga ng pagbabalot. Parang suma. Tama, parang suma, no? Isa pa pala yun. Tama. Hindi ko na-consider yung bagay na yun. Pero oo nga, tama ka doon. Pero flavor-wise, masarap siya. Siguro kayo pag ginawa nyo, balutin nyo na lang talaga na parang suman. Ganun. Oo. Next pare, ito yung ating bistek. Amoy bistek, syempre. Walang palaman yun ako. Okay, andito pala sa taas. Ano dito? George! Nasa bistek. Nasa bistek kanin ulam, di ba? Kamusta siya? Okay siya sa'yo? Pag naka-onigiri, Atan na po, tapos na po. parang mas gusto ko siyang... Hindi, syempre, oo. Ginawa ang mga bistek-bistek na yan. Lahat ng ulam na ginawa natin dito, ginawa siya para sa mode ng kanin at ulam na nakaplato, di ba? Isa pa palang concern, hugas ako ng hugas ng kamay. Kasi dumidikit yung kanin sa kamay ko. And I don't think ganun dapat. Hindi kasi kinakagat mo yung kawakan. Tama. Tama ka doon. Sorry. Wait lang. Next natin yung sinigang. Subukan nating ibalot na tulad nung Ayan. So ito, binalot natin ang buo kasi ito yung pinaka-flimsy. Check natin kung baka mas okay experience. My son, Samir, take a bite. You like it? Of course you like it. It's sinigang, only in Japanese form, pare. Okay, you may sit down. May exit the premises. Alvin, liga dito. Lasang-lasa mo yung sinigang. Tsaka mas madali siyang kainin, pre. Mas madali siyang kainin. Di hama. Kaya walang kanin na dumidikit sa kamay ko. Mas conducive siyang kainin sa labas. Kunyari, samurai training ako. Para kumain. Kasi, kumikaling-kaling yung kamay ko. Sa hawa ko espada, malagkit yun. Delikado yun, pre. Kasi eto pa, malagkit yung kanin ng yung Japanese rice. Ang ginamit natin ditong ginamit nating palaman dito is yung mga taba-taba, mga balat-balat. So, ang lagkit niya lalo. Bagay yung lagkit. Ang sarap niya. Hindi ko alam kung dahil ba bias lang ako sa tawag mo rito, sa sinigang. Pero masarap siya, pre. Okay siya. So far, ito pinakamasarap. Last, pare, etong ating inasal, onigiri. Ganyan. Pag ganyan. Par, the perfect bite. Kaya naman palaman. Ang sarap. Nga dito. Parang, ito masarap. Ito masarap, di ba? Inubayas ka na. Hindi, higit. Masarap to. And feeling ko, kasi dahil maalat siya, may lasa. Ito kasi, pinilit natin lagyan ng kung ano-ano. And nag-hold back tayo kasi ayaw natin maging masabaw. So, anong nangyayari? Nabibitin tuloy yung lasa. Kung wala kang lasa na pinipilit lasahan at asin lang yung ilalagay mo, para bang masarap? Alika dito, para maintindihan mo yung sinasabi ko. Dito ka. Sa may palaman, pre. Di ba, no? Di ba, no? So, alam nila ang ginagawa nila. Paulit-ulit sinasabi sa akin ng mundo, Ninong Ray, practice restraint. Kasi, kung titingnan mo ang pagluluto ng mga Hapon, sila very conservative yung karamihan ng luto nila. Very simple. Ang sashimi nga, putya, binunot lang mula sa dagat Di ba? So na, gawa ng Panginoon, yun lang talaga siya. Hindi ko sinasabing madali Ang sinasabi ko, simple. And kadalasan, yung mga bagay na simple, yun pa yung mas mahirap. Di ba, Bin? Tama yun. So, feeling ko, ako, bilang Pilipino, at kung paano ako pinalaking magluto, at kung paano ako tinrain magluto, talagang all out. Lagay mo yan para mas masarap. Sige, lagay mo pa ng linamlam, lagay mo pa ng alat. Isaksak mo tong lasang yan. Ganun ako Kaya kayo mga luto natin dito, puro kaululan lahat di ba? Pero minsan pala, hindi ganun ang mundo. Not saying na hindi masarap tong mga to. Hindi yun na sinasabi ko. Pero kung magigits yung sinasabi ko na kapag bitin yung nilagay mong sarsa, hahabulin mo yung lasa. Pero kung wala yung lasa na in the first place, wala kang kailangang habulin. Hindi mo hahanapin. Tama ka. Kanin at asin lang. Di ba? Okay.
Ibig sabihin ba nun, hindi maganda itong mga ginawa natin? Hindi naman sa ganon. Hindi sa ganon. May paraan para gawin nyo na maayos yan. Yung initial na gagawin talaga namin dapat, yung isaing nyo, bigas nyo, doon sa liquid, kung ano yung flavor na gusto nyo. Yan, para pasok na pasok sa loob, pre. Pero kung wala kayong balak. Pre, ito saglit lang natin binabad yung inasal natin. Hindi masyadong kumapit sa manok. Nasa lang siyang inihaw na manok, di ba? Pero pag kinain mo to, it makes sense. Hindi ka mababad trip kapag unang kagat mo, kanin lahat. Hindi high grade na Japanese rice ang ginamit namin dito. Pangkaraniwan lang yan. So paano pa kaya kung mamahaling Japanese rice ang ginamit nyo? Diba? Paano pa? Di mas masarap, diba? Hello, asawa ko. Ako'y inaabangan mo na. Ako'y patapos na. Pero yun nga, pre, gawin nyo yung sinabi namin kanina. Isahin nyo sila doon sa sabaw. Lalo yung sinigang. Ang sumunod kasi na may potential dito yung sinigang talaga. Tsaka pre, huwag kayong matakot mag-asin. Huwag matakot mag-asin. Asnan nyo, tikman nyo, asan nyo, tikman nyo. Kailangan habang tinitikman nyo siya, yung kanin pa lang, okay na. Kasi parang, 70% nung dish na to ay puro kanin. Diba? So, dapat kanin pa lang masarap na. Hindi siya filler. Siya yung main ingredient, pare. So, dapat dun pa lang talaga, okay na. Ako nag-enjoy ako dito kasi may natutunan ako at nakakain ako ng kanin dahil ako naman madalas ay hindi kumakain ng kanin. Nagkaroon ako ng excuse na kumain ng kanin. Teka nga, check nga tayo ng blood sugar saglit. Uy, Tamagotchi Relight. Okay, medyo mataas. Hindi natin Ito parang hindi papakita. natuwa. Maraming magre-react. Parang hindi natuwa. Nak, konbanwa. Arigatou gozaimasu. Baho daw. Sino ko daw? Oh. Pero yung nga mga anak, sana nag-enjoy kayo sa episode ito. Sana may natutunan kayo kasi ako, may natutunan ako. Alam mo, yun yung nakakatuwa dito eh. Mag-ano lang ako ng konti Nung nagsimula yung Ninong Rai, ang reklamo ko nun, turo ng skills. Eventually, mauubusan din ako. Paano ako mag-acquire ng bago? Pero nung binigyan nyo ako ng platform, pagkakataon na mag-experiment, tulad niyan, at tinatangkilik nyo pa rin, na-realize ko na, pwede naman pala kaming matuto sabay ng mga inaanak ko. Diba? Kasi, pre, aminin ko, ang dami ko kang gustong matutunan. Ma-acquire na skills para i-share sa inyo, pero hindi ko na alam kung paano kasi tapos na ako sa professional setting. So, sa pamamaraan na to, natututo pa rin ako, natututo kayo, natututo tayo ng sabay. Kaya maraming salamat sa inyo. And yun nga, kung kayo ay nakakuha ng kahit konting value dito sa episode na to, i-subscribe nyo na ang channel namin and i-click nyo na ang... May posisyon ni Ian. Wala na, hindi na nakita. Subscribe kayo, click nyo yung bell button, like itong video na to. Lahat gawin nyo. And kung meron pa kayong gusto ipaluto sa amin, comment nyo sa baba. And kung meron pa kayong naiisip na ibang variation na pwede namin i-apply dito sa konsepto at teoryang to, comment nyo din sa baba. Baka nakawin ko yan, baka gawin ko yan in my own time and pakain ko sa pamilya ko and sa lahat ng tao nakapaligid sa akin. At nga pala, available na ang Ninong Rai Cookbook sa major networks. major bookstores nationwide. Booksale, National Bookstore, Fully Book, Shopee at Lazada. Hindi ito cookbook pero cookbook po talaga siya. Kaya kung gusto nyo, click nyo lang yung link nandiyan sa description. And yun nga, maraming salamat sa inyo mga inanak. I love you all. Ganda ng aqua glass ko. I love you all, pero mas mahal ko pa rin yung asawa ko. Ingat kayo palagi. Apir. Yan. Anak, yung pentel pen, isoli mo na.